Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sambahin ka, O Diyos. Sa sigaw, sambahin ka, O Diyos. Sa tugtugan, sambahin ka, O Diyos. Sa sayaw, sabay-sabay, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na minsan pa, sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat mundo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Isigaw natin sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. Sa Visayas, sambahin ka, O Diyos. Sa Mindanao, sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, sambahin ka, O Diyos. Sa mga bundok, sambahin ka, O Diyos. Sa tabing dagat, sambahin ka, O Diyos. Sa mga lungsod, sambahin ka, O Diyos. Sa Kamanaba, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat mundo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Pwede bang awitin natin? Sa Luzon, sambahin ka, O Diyos. Sa Visayas, sambahin ka, O Diyos. Sa Mindanao, sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, sambahin ka, O Diyos. Sa mga bundok, sambahin ka, O Diyos. Sa tabing dagat, sambahin ka, O Diyos. Sa mga lungsod, sambahin ka, O Diyos. Sa Kamanaba, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos. Yung mas malakas! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. 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 Sambahin ka, O Yahweh. Hallelujah! Pwede bang palakpakan natin? palakpakan natin ang Panginoong Diyos.
Hallelujah. Ang pagsamba sa Diyos, ang pag-awit sa Kanya, ay pagpapasalamat. Kung siya ang ating Diyos, alam natin na sa lahat ng oras at panahon, tayo ay ligtas. Amen po ba? Kaya ngayong hapon, patuloy po natin siyang awitan at purihin sa pamamagitan ng mga awit. Malaya kang umawit at magpuri at itaas ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanging. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanging. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Mangusap ka, mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatanging. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng
piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ang puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, pinabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas, kailan may di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Sino sa hapon na to ngayon? Kasi nakaramdaman ko na bawat isa sa atin may bigat na nakaramdaman. Pakiramdam mo wala ng pag-asa. Pakiramdam mo wala ng buhay. Pakiramdam mo nag-iisa ka. Well, if you are that person, ang Diyos ang nagsasabi na kailanman hindi kita iiwan, lagi akong nandyan. Hindi kita pababayaan. Nasa akin ang kaligtasan. Nasa akin ang kapahingahan. Ang mga pangako ng Diyos na lagi nating pangahawakan sa mga pagkakataon na tayo nanghihina, sa mga pagkakataon na hindi natin kaya. At kung hindi man natin ito mabanggit, pwede naman nating gawin sa pamamagitan ng awitin. Napakaganda ng lyrics ng kanta. Sabi doon, kailan may hindi lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo, ako'y ligtas. Well, ngayong hapon, baliktarin natin ang sitwasyon. Hayaan mong marinig mo ito at maramdaman mo na sinasabi ng Diyos sa'yo, kailan may di lalayo, ako ang kaligtasan mo. Binabalot ng aking lakas, sa piling ko ika'y ligtas. Kailan may di lalayo, ako ang kaligtasan. Binabalot ng aking lakas, sa piling ko ika'y ligtas. Panginoon, ang sarap sa presensya mo. May kapahingahan, may kagalakan at kapayapaan. Church, pwede bang sa huling pagkakataon ating awitin na nanggagaling sa ating mga puso? Sandigan ng puso Suko, ay nahanap sa iyo. Kristo, Come on, walang pumipigil sa iyong umawit ngayon. Sandigan. Ibigay mo ang lahat ng dalahin, ng bigat sa Panginoon. Idulog mo sa Kanya ngayong hapon. Kristo,
Isa sa mga pangako niya, na kapag tumawag ka, ikaw ay naririnig niya. Sandigan ng puso. Ano mang bigat, ano mang problema, ano mang dinaranas mo ngayon, ibigay mo sa Diyos. Sandigan ng puso ko, ikaw, Panginoon. Suko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Come on, church, He's here. Nakikinig ang Diyos sa'yo ngayon. Awitin mo. Suko ay nahanap sa iyo, Kristo, Pangalan mo, Sa huling pagkakataon, sandigan ang puso ko. suko, Kristo, pangalan mo, kanungan ko, kailangan. O Diyos, sandigan ng puso ko, pangalan mo. Come on, worship God with your own words right now. Magsabi ka ng papuri sa Diyos. Malaya kang sabihin ng pasasalamat sa Kanya. Come on, church. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Diyos? Come on, yung malakas na palakpak ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa Diyos. Come on, yung mas malakas pa diyan. Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo ang aming papuri, Panginoon, at ang aming awitin. Patuloy ka naming aawitan. Come on! Eh! Come on, Awakening Church, sing with us. umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. That's good. Come on. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Let's sing. Yahweh, Yahweh. Sa lahat na oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago.
Pwede ba sa mga susunod na line, i-declare natin yan? Sabay-sabay nating awitin. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagsamba at pagluwalhati, come on, let's clap our hands towards heaven. Hallelujah! Sa iyo ang papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Isang magandang hapon sa lahat. Batiin nga natin yung katabi natin na magandang hapon. Ayan, na-miss mo ba yan? Kasi some of us last week ay nasa camp, no? Nasa Zambales. Kawayan mo nga yung katabi mo na galing sa Zambales. Ayan. Welcome po sa Awakening Your Spiritual Home. And for some announcement po, tuloy-tuloy po ang ating 812 service sa Maypaho at dito sa Goson. Ano po ba yung 812? Yung 812 po, ito po yung mga 12 years old and below na tinatrain natin, tinuturuan natin. Kasi even in the Bible, ang sabi po, train up a child the way he should go. Yung mga bata daw po, dapat bata pa lang natuturuan na. Kumbaga, basa pa yung semento, dapat inuukitan na. Nang sa ganon, yung mga natututunan nila, nalalaman nila, mga naituturo natin na mabubuting bagay sa kanila, ay matatandaan nila hanggang sa lumaki po sila. So kung meron po tayong mga kapatid, mga kaibigan, or mga kakilala na 12 years old and below, i-invite po natin sila dito sa ating 812 service. Every Sunday po ng 10 a.m. sa Maypaho and 2 p.m. naman po dito sa Goson Compound. And announcement po, this coming Sunday, next week po, August 27, ay wala po tayong service. Sabi mo nga sa katabi mo, walang service next week. Ayan, sa Sunday, sa August 27. Bakit po wala tayong service sa August 27? Wala po tayong service kasi ginagawa po natin to lagi. Madalas po natin ginagawa yung wala tayong service kasi nagko-community service tayo. But this time, no service tayo this coming August 27 kasi meron tayong family service. Ngayon po, mamaya ipapaliwanag po ni Pastor kung ano po ba yung gagawin natin sa August 27. So, sa ating pong pagbibigay, may dalawang reason po kung ba tayo nagbibigay sa church. Sometimes we give, iniisip natin kasi duty ko to, kailangan mapulfill ko yung duty ko na magbigay ako. But actually, kaya tayo nagbibigay, may dalawang reason. We want to honor God and we want to help our church. Kaya in Proverbs 3:9-10, sabing ganun, honor the Lord with your wealth and the best part of everything you produce. Sabing ganun, i-honor daw natin si God doon sa ating mga kayamanan at sa lahat ng mga kinikita natin. At ang ibibigay daw natin ay hindi yung tira-tira, kundi yung best part ng lahat.
Madalas iniisip natin, okay na to si Lord, pwede na to sa 20 pesos. Parang korneto, no? Iniisip natin na si Lord ay pwede na sa ganitong amount. Alam niyo si God, ang gusto niya, ibinibigay natin yung the best sa Kanya. Kasi the best yung ibinigay niya sa atin. So sabi dito, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Every time na nagbibigay po tayo sa Diyos, hindi po ito dahil mayroong pagbabalik na ibibigay ang Diyos. Nagbibigay po tayo sa Kanya kasi siya po yung may unang ibinigay sa atin. Ibinigay niya yung bugtong niyang anak sa atin 2,000 taon na nakakaraan. Merong namatay na Jesus sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo doon sa ating mga kasalanan. So as we give to the Lord, we will honor Him with the best part of everything we have. So manalangin po tayo ngayong hapong ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kakayahan na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po dahil ikaw po yung nagbigay ng aming talento para kumita ng pera, Panginoon. At dahil doon, Panginoon, ibibigay po namin yung best part na para sa iyo. Kasi karapat-dapat ka lang bigyan ng the best, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Hayaan mo, God, na ang lahat na malilikom sa oras na ito ay tunay na makikita namin na nagagamit sa simbahan, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Blessing po. Magandang hapon po, Awakening Church. Isang malakas na palakpakan habang nakangiti. Ayan. So, pwede ba tayong tumayo sa hapon na ito? Ngitian mo ulit yung katabi mo. Kailangan niya ng smile ngayon eh. Okay? Grabe. So, meron akong 3 announcement muna sa inyo. 3 importanteng announcement before we start. Number 1, tama po yung sinabi ni Chris kanina, wala po tayong service this Sunday, August 27. Okay? Para sa ating family service. So anong ibig sabihin natin yan? Madalas magkakasama tayo sa church, madalas andito tayo pag Sunday,
why not ngayong darating na Sunday, doon naman tayo sa mga pamilya natin. Yung iba, lalabas, kakain sa labas, magbabakasyon. Yung iba naman, mas piniling magstay sa bahay, maglinis, general cleaning, o kung ano man yan. Bahala kayo kung anong idea ang gusto nyo. Basta, we will serve our family this Sunday. Okay? Pangalawang announcement, bukas holiday, tama ba? Sa iba yata holiday bukas, pero sa amin, may pasok kami bukas kasi ginawa naming... Anyway, pangalawang announcement po, sa darating po na September 3, Sunday, doon po babalik yung ating normal or regular Sunday service. 2 p.m. and 5 p.m. Tapos, yung 8:12 din sa May Paho, 10 a.m. yan. Saka dito sa Gozon, 2 a.m. Sa September 3 rin, pag may service na tayo ulit, life class kick-off na po. Okay? So, magkakaroon na po tayo ulit ng life class this coming September. Kung ano man yung life class, itanong nyo po sa inyong network leader, sa nag-invite sa inyo, ano yung life class na yon? Simple lang. Diyan sa life class, diyan mo talaga marirealize kung para saan ang buhay mo. At sabi nga nila, kaya yan life class, hindi yan tungkol sa classroom. Kasi ang life class, may classroom, may mga classmates ka, may magtuturo sa'yo. But life class is not about the classroom. It's about the life of Jesus. It's about your life. O sabi nga nila, pag umating ka ng life class, magkaka-class yung life mo. Okay? So tanungin nyo sa inyong network leader kung ano yung life class. September 3 po ang ating life class party. And third announcement, yung series po natin na Kingdom Parables from January hanggang August, hanggang ngayon na lang po siya. Kasi gusto ko sa darating na September, bare months na, ibahin na natin ang tema natin kasi papalapit na ang Pasko. Okay? So, bahala na kung anong bibigay na series sa atin ng Panginoon for the next September, October, November, and December. But before transitioning to our new series, tanungin mo muna yung katabi mo, marami ka bang natutunan sa series natin Kingdom Parables? O, bigyan ko kayo ng 30 seconds ha. Ano ang pinaka-takeaway mo sa ilang buwang pagsisiris natin ang Kingdom Parables? O ano, yung mahaba-baba rito, yung mamahalin yung damit, o yung takeaway. Anong takeaway nyo? Okay? 30 seconds, go. Anong takeaway sa Kingdom Parables? Kasi nga dito sa church natin, ang preaching natin merong series. Ang siste, sila Lupi, sila One Piece lang ba ang may episode at may series? Siyempre dapat si Pastor din meron. Okay? So, bago tayo mag-transition sa ating bagong series ngayong darating na September, mag-series breaker muna tayo. Hindi po ako magki-Kingdom Parables ngayon. Meron po akong ibang topic ngayon. Okay? So, alam nyo tong picture na to? Alam nyo yan? O, ano yan? Okay? Siguro nalaro nyo na to. Ano to? Ha? Huwag nyo ipapalaro to sa mga anak nyo ha, kasi baka medyo may psychological effect yata yan. Isa itong laro na pinapakita yung iba't ibang klasing pagkamatay. Okay? Dumb ways to die. So ngayon ang topic natin, papaano sirain ang buhay mo? 4 dumb ways to destroy your life. Kasi sa church, lagi nating pinag-uusapan kung papaano ayusin ang buhay, magtuturo si pastor, ayusin mo buhay mo, ayusin mo buhay mo. Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano sirain ang buhay. Okay ba yon? O sabi mo sa katabi mo, magsisiraan muna tayo ng buhay ngayon ha. Okay. Kasi pag tinuturuan kayong umayos ang buhay, ayaw nyo namang umayos, edi tuturuan ko kayong sirain yan. Sige, tutulungan ko kayong sirain ang buhay nyo. Amen? Sino gustong masira ang buhay lalo? O, tuturuan ko kayo ngayong hapon ha. So bago tayo umupo, let us all pray na tulungan tayo ng Panginoon. Hindi sirain ang buhay, of course. Maayos ang buhay. Lord, maraming salamat sa oras na ito. We are so excited because ang alam namin, hindi mo gustong masira ang buhay namin.
Dahil naparito ka sa amin, Panginoon, sabi mo sa John 10:10, para bigyan kami ng abundant life. Yun po yung mangyayari sa mga buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, hayaan mong makinig kami. Handa na po ang buong puso namin. Hindi kami aalis ng lugar na ito, Panginoon, nang wala kaming dalang mga salita mo. Salamat po itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. O tanungin mo ulit yung katabi mo, handa ka nang masira ang buhay? May 4 akong suggestion o 4 na paraan kung paano natin sisirain yung buhay mo. Okay? Alam nyo ba, hindi nyo kailangan ng 1,000 pangit na desisyon para sirain ang buhay nyo. Isang matinding pangit na desisyon lang ang gagawin mo, kayang sirain ang buhay mo. Pastor, mga ilang desisyon kaya, mga ilang mali at pangit na desisyon ang kailangan kong gawin para masira buhay ko? Hindi mo kailangan ng 1,000. Ang kailangan mo lang, isang maling desisyon, sira na buhay mo. So ang tanong ko ngayon, meron ka na bang isang malaking pagkakamaling desisyon na pinagsisisihan mo siya ngayon? Isa lang. Just one. Just one bad, wrong, evil decision, it can destroy your life. Anong sabi sa Bible? Sa Romans chapter 5, verse 18 to 19. Ang context nito, ipinapaliwanag kung papaanong pumasok ang kasalanan sa atin, sa humanity, dahil lang sa isang tao. Ang mga tao ay makasalanan, hindi dahil lahat tayo nagkasala. Ang pinakapunot dulo kung bakit tayo naging makasalanan kasi may isang promotor. Basahin natin. Kung naparusahan man ang lahat, kasi naparusahan tayong lahat dahil sa ating mga kasalanan, kung naparusahan man ang lahat dahil sa kasalanan ni Adan o ng isang tao, o tingnan nyo, okay naman sana tayo Nag-disobey lang si Adan dun sa Garden of Eden. Yung hindi pinapakain, kinain nila. So dahil doon naparusahan tayong lahat, dahil doon naging makasalanan tayong lahat, sino ang promotor? Isang tao lang. Si Adan. So kung naparusahan man tayong lahat dahil sa kasalanan ng isang tao, pinalaya naman ng lahat at binigyan ng buhay dahil sa matuwid na ginawa rin ng isang tao. Sino yon? Kung dahil kay Adan nasira ang buhay natin, dahil sa Panginoong Hesus, aayos ang buhay natin. Kung dahil sa isang tao na destroy, nasira ang buhay natin, dahil lang din sa isang tao kung bakit maaayos yan. Yun ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa verse 19, naging makasalanan ng lahat kasi hindi sumunod ang isang tao. Sino ang tinutukoy doon? Si Adan. So kaya tayo naging makasalanan kasi nag-disobey si Adan. Pero gagawing matuwid ang lahat sa harap ng Diyos dahil sa pagsunod ng isa lang, si Jesus Christ. Kung si Adan ang nagpahamak sa atin, by the way, may kaibigan ka ba nagpahamak na sa'yo? Okay? Kung si Adan ang nagpahamak sa atin, ang Panginoong Hesus ang mag-aayos at magbabago ng buhay natin. Amen? So ito na, may 4 ako suggestion. Sirain natin yung buhay mo ngayon 4 dumb ways to destroy your life. So by the way, na-preach ko na dati ito sa Awakening kasi meron ako mga favorite preaching na gusto kong inuulit-ulit sa simbahan, lalo na kapag may raming bago. Okay? Kasi ito yung mga napaka-importanting turo na para sa akin kailangang marinig ng mga nakarinig na noon at ng mga bago nating kapatid ngayon. 4 na paraan para sirain natin ang buhay. Sirain na natin yan. Number 1, i-mismanage mo yung feelings mo. How to destroy your life? Number 1, mismanage your feelings.
Kapag sinabing mismanage, kabaligtaran ng manage. Kapag sinabing na manage mo, ang ibig sabihin ng mismanage, hindi mo na manage, okay? Hindi mo na alagaan, hindi mo na bantayan, hindi mo naayos, in short. Ilan sa atin na dahil sa galit, di ba, napagsisihan mo tuloy yung nasabi mo at nagawa mo. Ang tawag dyan, hindi mo na manage yung feelings mo. Ilan sa atin yung, dahil naman sa sobrang saya mo, nag-iwan ka ng maraming pangako. Di ba kung kailan tayo masayang masaya, doon tayo nangangako ng kung ano-ano? Susungkitin. Ang kung ano man yan, di ba? Kasi masaya tayo nun eh. Nangangako tayo ng napakarami parang sa Diyos kapag masaya tayo during worship time. Oh, thank you Lord, mahal na mahal mo ko. Dahil dyan, ito ang gagawin ko sa iyo Lord. Hindi mo na manage yung saya mo. Kaya nakapag-iwan ka ng mga pangakong hindi mo naman matutupad. Mismanaged feelings. Ilan naman dito, marami ka ng desisyon na ginawa out of your feelings. Ito yung nararamdaman mo, kaya ginawa mo yung pinagsisihan mo rin naman sa dulo. Alam nyo ba, sabi ng when a person has a reaction to something in their environment, there's a 90-second chemical process that happens in the body. After that, any remaining emotional response is just the person choosing to stay in that emotional loop. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, anumang nararamdaman mo, halimbawa, nagalit ka, merong chemical na magre-release sa katawan mo. Pero yung chemical na yon, 90 seconds lang. Halimbawa, may isang nakakainis na pangyayari. Nainis ka. Alam mo bang yung inis na yon, yung chemical na yon sa katawan na inis, 90 seconds lang yon? Pagtapos nung 90 seconds na galit mo, yung pang 91st second, according to science, wala ka ng galit. Kaya nga, merong mga tao na nung nagalit, nakasaksak, maya-maya, hala, ba't ko ginawa yun? Tapos na yung 90 seconds. Gets? Pastor, bakit may mga taong 2 taon nang may galit? Ang dami naman nilang chemical. Nagre-renew every 90 seconds? Hindi. Alam nyo ba, yung chemical na lumalabas sa katawan na yan, pagka nagagalit tayo o may reaction tayo, may emotional reaction tayo, bihira lang yan lumabas eh. Hindi yan pwedeng araw-arawing ilabas, maya-maya mo siya. Hindi. Bakit pastor, merong mga taong 2 taon may galit na? Kung sinasabi nyo ngayon na ang galit ay 90 seconds lang, bakit merong 2 taon galit na? Anong sabi dyan? Lahat ng galit kapag natapos ng 90 seconds, yung pang 91st, ba't galit pa rin siya? Desisyon niya na yun. Yung galit niya na tumatagal na ng 2 taon, 5 taon, siya na ang may desisyon nun na panatiliin yun. Any remaining emotional response is just the person choosing, pinipili niya, to stay in that emotional loop. Kaya kapag galit ka, bumila ka ng 90 seconds. Ika-91st, wala na yun. Dun sa loob ng 90 seconds, huwag kang gagawa ng kahit ano. Pagsisisihan mo yan sa ika-91st second. Kaya nga napakatalino ng mga taong kapag may nag-aaway, tatahimik. Tapos maya-maya wala, yung gusto mong sabihin, wala na yon. Ganon din, i-apply nyo po ito. Halimbawa, babae, di ba, pinapasaya ka ng kung sino mang lalaki, 90 seconds yan. Naku, dyan sa 90 seconds na yan, mag-ingat ka.
Kasi yung 90 seconds na yan, maaaring gusto mo na siya, nung ika-91st na tauhan ka, ay hindi pala. Pero dun sa 90 seconds, dun ka bumigay. Nako po. Any emotion, galit, saya, excitement, ano man yan, 90 seconds lang yan. Kaya ibig sabihin, ang pinakamagandang decision sa lahat, yung pagtapos ng 90 seconds. Malinaw? Pagpipigil ng 90 seconds lang na nararamdaman. Kaya nga ganito nabasa niyo na yung quotation, anong sabi doon? Huwag kang gagawa ng desisyon sa panandali ang emosyon. Ito ang ibig sabihin nun. Huwag kang mananaksak, 90 seconds lang yan. Diba? Huwag kang magpo-post, huwag kang mga away between that 90 seconds. Burst yan Yung 90 seconds, talaga nag-uumapaw ka dyan Palagpasin mo yung 90 seconds. Sabi mo nga sa katabi mo, 90 seconds lang yon. 90 seconds lang yon. Anong sabi sa Proverbs 29 verse 11? Pag nagalit ang bobo, lahat ng galit niya nilalabas niya. Kahit tapos na yung 90 seconds. Doon pa nga lang sa per second, nilalabas niya na lahat Di ba? Pag nagalit ang bobo, lahat ng galit niya nilalabas niya. Pero, tingnan mo yung katabi mo, ang matalino, nagpipigil at bakit nagpipigil? Baka nag-aantay ng 90 seconds yon. Ba't tumatahimik? Baka nag-aantay ng 90 seconds yon na matapos ang emotional chemical response. Sabi mo nga sa katabi mo, 90 seconds lang. Pagtapos na wala, alam nyo, nakaka-comfort na isipin, kahit gaano kabigat, kahit gaano kalungkot, kahit gaano kagalit yung nararamdaman mo, 90 seconds lang pala yan. Ang worry, ang pag-aalala, mga kabataan, especially sa future, pag nag-worry ka, 90 seconds lang yan. Pero pag buong araw ka nang nag-worry, choice mo na yon. 90 seconds lang. Malinaw? O mga lalaki, mga hindi makapagpigil sa sarili, mga init na init, 90 seconds lang yun, iligo mo na lang. Kaysa pagbigyan mo ang sarili mo sa 90 seconds na yan, at habang buhay mong pagsisisihan. Sabi mo sa katabi mo, maligo ka na lang. At buksan ng gripo. O sabi sa Proverbs 16:32, sabi dyan, tama. Daig ng mapagpasensya ang taong, di ba ang malalakas na tao, hinahangaan natin, wow, ang lakas, wow, powerful, napaka-strong niya, nakakahanga. Pero ang sabi dito sa verse, ang nakakahanga hindi yung malakas. Yung may control sa sarili, yun yung mas nakakahanga. Sabi rito, ang may control sa sarili, mas magaling pa sa nakakasakop ng city. Kasi nung panahon nila, uso ang aatakin yung city na to. Tapos pag naatake mo yung city na yon, powerful ka, papalakpakan ka ng mga tao. Wow, ang galing ng kaharian nila. Palakpakan, nakasakop sila ng city. Pero sabi sa verse na to, daig pa. Kahit gaano kakalakas ilang city ang nasakop mo dyan, daig pa rin nun nung may control sa sarili. Malinaw? Ibig sabihin na itong verse na to, hindi mo kailangan laging ipakitang malakas ka. Hindi mo kailangan laging mamuwersa. Okay. Take this case in point. Marami na po ako nakasama sa church na, Pastor, aalis na po ako, magpapaalam na po ako. Ako yung klase ng pastor na hindi ko sila sinasabihang, oy, wag naman, bebe. Ano naman? Magstay naman. Hindi ako ganong klaseng pastor Sige, pag umalis ka, sige, susunogin ko bahay mo, sige. Diba? Hindi ako ganon. Kumbaga,
Pwede kang mamuwersa para wag kang iwan. Pero, pinwersa mo lang kasi kaya ka di ka iniwan. Sabihin, hindi siya nagkusa. Nagigets mo? At walang may gusto dito nang minamahal ka lang kasi pinwersa mo. Nananatili lang siya kasi pinwersa mo. Sa totoo lang, halimbawa, pag may magpapaalam, pwede ko namang sabihin, pwede ko naman takutin, puwersahin, na wag umalis, pero ayoko ng pagmamahal, pananatili, na pinwersa ko lang. Kasi I can use all the force. I can. And I have. Kaya kung gamitin naman ng puwersa, para ang tao wag umalis at wag. Nagigets nyo? Pero kailanman hindi masarap ang bagay na pinilit mo lang. O yung mangga, pinilit mong pitasin, hindi pa nga hinog, hindi rin ganong masarap yan. Anumang bagay na pinilit, hindi nakakapuno. Hindi nakakasaya yan. Kaya ang ibig sabihin ng verse na ito, listen ha, ang totoong malakas, hindi na gumagamit ng puwersa. Pero yung taong lagi kang namamwersa, dito ka lang, magpapakamatay ako, sige, papakamatay ako dito, pag iniwan mo ako, pag pinagpalit mo ako sa iba, nangmamalimos ng pag-ibig, ang tawag dyan, emotional tripping, ang tawag dyan, emotional blackmail. So yung tao, magsistay sa'yo ngayon kasi magpapakamatay ka daw. Ang tawag dyan, gumagamit ka ng lakas, gumagamit ka ng pamumwersa. Okay? Again, kapag totoong maganda ka, di ka kailangan mamuwersa. Kapag totoong kamahal-mahal ka, hindi mo kailangan puwersahin yung tao magstay sa'yo, magsistay talaga yan. Amen? Ang ibig sabihin ng verse na to, ang totoong malakas, the truly strong does not use extra force. Malinaw? Malinaw? Sabi pa sa Proverbs 25:28, ang taong walang kontrol sa sarili ay parang city na walang pader, madaling sakupin. Nung unang panahon, ancient times, ang isang city na walang pader ay isang nakakahiya na city. Bakit? Ba't sila nakakahiya? Kasi isa sa pinagmamalaki, isa sa crowning glory ng mga cities before, ang kanilang matibay na bakod, ang kanilang matibay na pader. So pag ang isang city dati ay walang pader, isa siyang nakakahiyang city. At madali siyang sakupin. Kasi dati pag may pader ka, kung saan lang yung entry, doon lang pwedeng umatake madalas ang mga kalaban. Pag wala kang pader, maaatake ka ng kalaban kung saan mang area nila gusto. Tama? So ang taong walang kontrol sa galit, walang kontrol sa emosyon, walang kontrol sa sarili, madali kang sakupin. Madali kang mapatumba. Gets nyo? Halimbawa, wala kang kontrol sa sarili, nagalit ka. Nakaaway mo yung 7, o di tumba ka sa 7. Di ba? Wala kang kontrol sa sarili mo eh. Ang walang kontrol sa sarili, madaling patumbahin. Halimbawa, nag-aaral ka, wala kang kontrol sa sarili mo, puro ka Facebook. O di madali kang sakupin ng kahirapan balang araw. Kasi wala ka ganong alam, nung gumraduate ka, may diploma ka, wala ka ganong alam. Anong tawag dyan? Sasakupin ka ng kahirapan balang araw, gutom yan, friend. Kasi hindi mo na kontrol ang sarili mo nung dati, na dapat estudyante ka, nag-aaral ka. Self-control, alam nyo, puro control ang mga verse na pinapakita ko sa inyo kanina pa. Kasi feelings, if not controlled, is like a monster. Ang feelings, kapag hindi mo napasunod yan, ikaw ang pasusunurin yan. Ikaw dapat ang nag-uutos sa pakiramdam mo. Halimbawa, yung galit, yung pakiramdam mo, nagagalit ka. Utusan mo yung pakiramdam mo, uy, ba't ka nagagalit? Alam niyo bang pwedeng utusan ng pakiramdam? Sino ang kayang mag-utos sa pakiramdam? Si utak. Hindi nga pinapagana.
O di walang nag-uutos. Kaya kung ano yung gusto nito, yun na lang yung gagawin. Dapat na uutusan ng utak ang puso. Dahil ang puso, titibok lang yan, hindi yan nag-iisip. Nakakapahamak yan. Sana ma-practice natin na ang isip natin kaya niyang diktahan ang ating nararamdaman. Ang taong mas malaki na ang utak niya kaysa sa puso niya, ang taong nadadala na ng isip niya ang kanyang nararamdaman, ang taong kaya ng utusan ng isip niya ang kanyang puso, malapit na sa tagumpay. Kasi walang bilyonaryo, walang successful na taong iyakin. Halimbawa, may kilala ba kayong alam ba, si Mark Zuckerberg o sila Elon Musk? Ay, hala, babagsak na yung market, US market. Ayoko na lang. Alam nyo, yung mga taong successful, yung mga taong nagtatagumpay sa buhay, mas malaki ang utak kaysa nararamdaman. Inuutusan ng kanyang utak ang kanyang nararamdaman. Ang nararamdaman niya, gusto matulog. Ang nararamdaman niya, gustong magalit. Ang nararamdaman niya, gustong magwalwal, magyawyaw sa buhay. Sasabihin ni isip, huy, hindi ka ba nag-iisip? Oo nga, kasi puso ka. O, makinig ka sa akin. Make sense? Make sense? Tingnan mo nga yung utak ng katabi mo. O, di ba wala? Kasi nasa loob, hindi mo makita. Meron yan. Okay? Meron yan. How to manage your feelings? Allow your brain, allow your mind to command the heart. Amen? Number 2, sirain na natin yung buhay mo. Number 2, paano magsira ng buhay? Makibarkada sa mga masasamang tao. Make friends with fools. Alam mo, mabait ka naman sana eh. Nabarkada ka lang. Di ba? Cum laude ka naman sana eh. Napasama ka lang. Nadamay lang ba? Anong sabi sa isang sikat na kasabihan? Show me your friends, and I will show you your... Kung sino ang mga kasama mo ngayon, malamang sa alamang, yun yung future mo na rin. Malinaw? Kaya nga tingnan nyo eh. Meron ako isang kilalang CEO ng isang company na nakausap namin. Elementary pa lang siya, in-enroll na pala siya ng magulang niya sa private. Hindi dahil sa ganda ng turo sa private. Alam niyo kung bakit? Kasi sa private, dyan pala nag-aaral ang mga anak ng mga businessman. Gets nyo? So yung anak niya, in-enroll niya sa private, kahit mahal, pinaghirapan na lang, pinag-ipunan. In-enroll sa private, hindi dahil hinahabol nila yung turo sa private. In-enroll yung anak doon kasi connections. Kasi yung anak niya, magiging kaklase yung anak ng isang businessman, marami siyang magiging kaklaseng anak ng businessman, connections yon. Kaya paglaki, netong tao na tong sinasabi ko sa inyo, CEO siya. Kasi bata pa lang, yun na yung mga kasama niya. Malinaw? So, pastor, wala na kaming pag-asa. Kasi kami-kami na lang ang magkakasama. Ewan ko, paano nyo i-apply ito? Mamaya, pag nagsabi ako ng straight dito, i-report nyo ako, di ba? Tag mo yung pastor na real talk. Ewan ko kung paano nyo ito i-apply. Basta ang alam ko lang, nung ako mismo personally, nung ako mismo nagkaroon ako ng mga kaibigang may matututunan ako, alam nyo, dapat ang kinakaibigan nyo, yung mga mas may alam sa inyo, yung mga mas mature sa inyo eh.
Bakit paborito mong makisama sa mga mas bata sa'yo o mas walang alam sa'yo? Siyempre, ikaw pinakamatalino doon, bidang-bida ka doon, di ba? Pero di ba, medyo ayaw mo makisama sa mga pantas, sa mga alam mong mas higher sa'yo ang intellect. Kasi nga, butaw ka doon eh. Pero alam nyo, sila ang masasarap kasama. Meron akong isang kilala, si Sir Arceo, maririnig nyo siyang magsalita rito someday. Sabi niya, 20 years old pa lang ako pare, sabi niya. Ang kausap ko na sila Angara, sila Enrile, yung mga senador na yan, mga matatalino. Ay, alam nyo, bilyonaryo ngayon si Sir Arceo. Bakit? Kasi mahilig tayo-tayo na lang lagi magkakasama eh. Di ba? Kailan ba tayo makikipagkaibigan sa mga makakatulong sa atin? Pastor, hindi ba maging user ako niyan? Bakit? Hindi mo naman uubusin yung meron siya. Magpapaubos ba siya sa'yo? Hindi naman eh. Nakikihigop ka lang. Amen? Kaya dapat ang pinapakinggan nyo, yung mga pampatalino, makinig kayo ng TED Talks, makinig kayo sa YouTube ng mga may natututunan, hindi yung mga rap-rap na aw-aw, matututunan nyo dyan. Di ba? Matutulog ka na lang, aw-aw ka pa dyan. Kaya tingnan mo, yung future mo, aw-aw din. Malinaw? Ang ibig sabihin netong point natin, sino ba yung pinapakinggan mo madalas? Sino ba yung circle of influence mo? Madalas, yun yung magiging future mo. Ano sabi sa 1 Corinthians 15:33? Huwag kayong magpapaloko, nakakasira ng magandang ugali ang masasamang barkada. Kaya sino rito, blessed ka nung nagkaroon ka ng mga barkada o kaibigan na taga-church? O tas tinataguan mo pa pagka sinusundo ka. Proverbs 13:20, ang sumasama sa matatalino nagiging, pero ang nakikibarkada sa mga bobo, nasasangkot sa, o ba't ka nasangkot sa gulong ng nakaraan? May kasama kang bobo. Yun lang yun. Ano lang, nilalagyan ko lang ng feelings yung pagbasa. Kasi ang pangit naman kapag di ba, nakikibarkada sa mga bobo. Mas maganda yun, nakikibarkada sa mga bobo. Mas maganda yun. Oh. Para diin, para magising ka talaga. Sabi mo nga, bobo. Bobo. Oh, gusto makaiwas sa gulo, umiwas ka sa mga bobo. Joke lang. Huy, huwag nyo naman gawing laro yung salita na yan, ha? Kasi baka mamaya, pag uwi nyo, ang nickname nyo na sa Facebook, bobo. Huwag naman ganon. Medyo may point ka na bagay sa'yo yon, pero huwag mo namang i-apply agad, okay? So, sumama sa matatalino para maging matalino. Alam nyo ba, ever since, ang mga pinapakinggan ko lang naman ang pinapakinggan ko yung mga alam kong mas successful sa akin. Madalas, nakikinig ako talaga sa mga mas successful sa akin. Pero alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki, minsan may mga lalapit sa akin mag-a-advise, advice, lelang mo, di ba? Makikinig ka sa mga mas may narating sa'yo. Okay? Makinig ka, makibarkada ka sa mga alam mong mas above sa'yo. Okay? Hindi naman ibig sabihin nun na iiwan mo na yung mga kachokarat mo ngayon. Hindi naman ibig sabihin yan, okay? Ang ibig sabihin, nasa pulpit pala ako. Alam nyo naman yun eh, gets nyo na yun. Diba? Ang ibig sabihin yan, huwag ka ganong mag-spend ng maraming time sa kanila. Okay na yung hi, hello, o kamusta? Okay na, dito na ako ulit sa matatalino. Okay na yun. Kalimutan nyo na muna yung mga barkada nyong sinasama lang naman kayo sa mga mali. Kalimutan nyo na muna yan. Amen? Hoy, applicable din po ito sa mga nanay at tatay. Tama na muna mga kamadyong, di ba? Ang mga kamarites natin, ay tama na muna yan kasi madadamay kayo sa gulo. Nako, kapag yung kausap nyo laging marites, kapag yan inaway ng minamarites niya, nagkabatuhan, ikaw yung katabi, ay nako, damay ka. Huwag kang sasama sa taong alam mong gumagawa ng masama kasi kapag kinidlatan na siya, ikaw ang katabi, damay ka. Kaya sumama ka sa mga taong gumagawa ng mabuti kasi pag pinagpala sila, ikaw yung katabi, damay ka. Malinaw? Sino gustong kidlatan?
Number 3, paano sirain ang buhay? Makisama sa mga ano. Dito, number 3. Paano sirain ang buhay? Maintain your failures. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, maliin mo pa ng maliin. Pag nadapa ka, gumulong-gulong ka pa, huwag ka pang bumangon. Yan ang ibig sabihin yan. Di ba? Sirain natin ang buhay mo. Sino rito may nagawa ng pagkakamali sa buhay? Di ba bumangon ka? Kaya nga nandyan ka ngayon eh. Pero merong mga tao na nung nadapa sila, nasarapan pa. Gumulong-gulong pa. Pero merong mga tao na pagkadapa nila, bangon agad, pagpag lang, tuloy ang buhay. Dapat ganun. Hindi maiiwasan ang pagkakamali. Pero, tuwing magkakamali, dapat alam mo kung anong gagawin. Ito, ang pinaka-paborito kong slide dito sa buong maghapon na ito, itong susunod. It is resilience, not flawlessness or faultlessness that indicates success. Kapag sinabing resilience, bumabangon ka, tumatayo ka, bumabawi ka. Pag sinabing resilient, alam nyo yung spring, o alam nyo yung goma, pagka na-stretch, nabatak, di ba pag binitawan mo, bumabalik? Yung spring, di ba pagka ginanon mo, bumabalik siya sa dati? Ang tawag doon, resilient. So anong point? Ang mga taong successful, hindi sila perpektong tao. Hindi sila walang pagkakamali. Ang mga successful na tao, kaya nga yan successful, maraming pinagdaanang mali yan, kaya nalaman niya na yung tama. Pag may nakita kang isang successful na tao, siguro perfect yan. Siguro walang ginagawang karumal-dumal yan. Siguro, wala siyang ginagawang kasalanan sa buhay niya. Kaya siya nagtagumpay. Ganun ba yon? Siguro hindi nagkakamali ang tao na yan. Laging perfect, laging great decisions ang nagagawa niya. Kaya yan matagumpay. Ganun ba yon? Yung tao naging successful dahil may resilient spirit. Ako po, ang dami kong flaw, ang dami kong fault, marami ako nagawang mali sa buhay na hindi ko na pwedeng i-discuss sa inyo ngayon. Malinaw? Kaya si pastor naging ganito, hindi dahil perpekto ako. Marunong lang akong bumawi at bumangon pag napatumba ko ng kalaban. Kapag napatumba ka ng kalaban, pagbangon mo, mag-double time ka. Kapag napatumba ka ng tukso, napatumba ka ng something, kung ano man yan, pagbangon mo, pagpaglang, takbo ulit, habulin mo. Yung mga pagkakataong naiwan mo. Magkakamali ka eh. Magkukulang ka eh. Magsasablay ka talaga eh. Pero dapat, meron kang resilient spirit. Sabi mo nga, resilience. Resilient. Dapat meron kang resilient spirit. Ibig sabihin yan, expect mo na bukas magkakamali ka ulit ah. Sabi mo sa katabi mo, magkakamali ka ulit bukas. Magkakamali. May magagawa ka ulit na isang malaking kasalanan. Sabi mo, may magagawa. Pero sabi mo, alam mo na, babawi ka lang ah. Bawi lang. Ano sabi sa 2 Corinthians 4:8-9? Madalas kaming pinapahirapan, pero hindi kami nawawasak. Minsan naguguluhan kami. Si Apostol Pablo na to ha. Pinapahirapan daw sila, naguguluhan sila, pero hindi sila nawawalan ng pag-asa. Eto, marami silang kaaway. Sino rito maraming kaaway? Sila Apostol Pablo, marami kaming kaaway, pero hindi kami nawalan ng kaibigan. Bugbog sarado na kami pero buhay pa rin.
Anong ibig sabihin yan? May pag-knockdown, pero, ano yon? May pag-knockdown, pero, hindi ko alam, kaya ako nagtatanong. Joke lang. Hindi, merong pagtumba, merong pagbangon. Gets? May mga taong na-knockdown lang pero hindi na-knockout. Ang ibig sabihin ng na-knockout, totally, hindi ka na makabangon, hindi mo na kayang lumaban. Yung knockdown, natumba ka lang, na-out of balance ka lang, pero tatayo ka ulit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka knockout, knockdown lang yan. Tapos lalo na may referee ka pa, may cell leader ka pa, ay nako, bubuhatin ka talaga niyan. Malinaw? Kahit sila Apostol Pablo mismo nakaranas ng knockdown moments, pero never silang na-knock out. Tuloy ang laban. Sabi sa sa Psalm 37, ito napakagandang promise. Si Lord ang nagga-guide sa dapat lakaran ng mga tao. At pinoprotect niya yung mga... Sino daw pinoprotect ni Lord? Kapag ikaw yung klase ng tao na marami ka namang nagawang maganda sa harapan ni Lord, nitong mga nakaraan, di ba? Tapos nagkamali ka lang ng isa ngayon, feeling mo ba nakalimutan na ni Lord lahat yon? Pinoprotect niya ang mga nagpapasaya sa Kanya. Kahit madapa pa sila, ang kausap ay mga nagpapasaya lang kay Lord, ha? Okay. Kahit madapa pa sila, makakabangon din agad kasi hawak ni Lord ang kamay nila. Makakabangon ka kasi hawak ni Lord yung kamay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, hawak ni Lord yung kamay mo. Sino kasi holding hands mo? Bakit si Lord? Pag hawak ni Lord ang kamay mo, makakabangon ka. So, paano sirain ang buhay? Pangatlo, manatili ka sa pagkakadapa mo. Maintain your failures. Number 4 and last. Ito pinakamatindi. Paano sirain ang buhay? Maliitin mo ang Diyos. Huwag mong i-prioritize. Baliwalain mo ang Diyos. Paano sirain ang buhay? Baliwalain mo yung ministry mo. Baliwalain mo yung mga ginagawa mong ministeryo kay Lord. Baliwalain mo ang pagsisimba. Baliwalain mo ang pagdidevotion, ang pagsisel group. Basta tungkol sa Diyos, i-minimize mo, maliitin mo, baliwalain mo. Sira ang buhay mo. Palakpakan natin. Wow, sira buhay. Amen. O tanong, may kilala ka ba na nung nabaliwala na nila si Lord? Yung buhay nila nagkanda kung ano-ano na? The best way to destroy your life is to live without God. Ang pinakamatinding paraan para sirain ang buhay mo, mamuhay kang walang Diyos. Mamuhay ka sa sarili mo lang. Anong sabi sa Romans 1:20? Dito na ako magtatapos. Simula ba nung kinreate ng Diyos ang mundo, mula nung creation pa, malinaw niyang ni-reveal ang mga katangian niyang hindi nakikita, yung walang hanggan niyang kapangyarihan at pagiging Diyos niya, pinakita niya to sa tulong ng mga bagay na kinreate niya. Ibig sabihin, mula pa nung creation, sinabi na ng Diyos na merong Diyos. Nagpakilala na ang Diyos na merong Diyos. Kaya wala nang excuse ang mga tao. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao balang araw, kaya nasira buhay ko kasi wala namang Diyos eh. Anong walang Diyos? Meron nga. Malinaw na nagpakilala ang Diyos sa ating lahat. Tumingin ka lang sa labas, tumingin ka sa langit, sa araw, nagagabi, di ba? Sa nature. Tumingin ka lang sa kapaligiran, sa kalawakan. Alam mong may Diyos, kaya hindi mo pwedeng sabihin na babaliwalain mo siya. Kasi ang context na itong Romans chapter 1, dahil nga minimize, binaliwala nila ang Diyos, kung ano-ano na lang ang ginawa nila sa kanilang mga buhay.
Pero naniniwala ako, kapag ang tao pinapahalagahan niya ang Diyos, yung buhay niya unti-unting naaayos. Tama? Pero pag yung mga taong binabaliwala niya si God, yung buhay niya kung ano-ano nangyayari. Hindi naman ako nananakot pero ilang taon ko na kasi nakikita ito. Ako natatakot akong umalis kay God. Natatakot akong mapahiwalay kay God. Natatakot akong baliwalain ko ang Diyos kasi baka mamaya kung ano mangyari sa buhay ko. Kaya lang naman ako tumino kasi may Diyos. Kasi naglilingkod ako sa Kanya. Kaya lang naman ako umayos. So pag iniwan ko na rin lahat ng ginagawa ko sa Kanya, iniwan ko tong pag-church, pag-ministry, pagpapastor, ano yung klaseng buhay na ako meron? Huwag nating baliwalain ang Diyos. Huwag nating i-minimize ang Diyos. Tiyak na masisira ang buhay natin. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ano sabi dyan? Trust in the Lord with all your heart. And do not depend on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos buong puso at huwag kang magtitiwala sa sarili mo lang. Anong ibig sabihin nito? Guys, pagka-graduate ko ng college, pwede na akong mag-quit sa ministry at magtrabaho na lang. At magpakayaman na lang. Ang tawag dyan, nag-depend ako sa sarili kong karunungan. Pero hindi ko ginawa yan. Kahit alam kong kaya ko na, mas kaya pa rin ni Lord, kaya hindi ako aalis sa Kanya. Let us trust the Lord with all of our hearts. Amen? Seek His will in all you do. Hanapin mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hanapin mo kung anong gusto ng Diyos. Seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Madalas nalilito tayo kung anong desisyon na gagawin. A, B, or C. Ang nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, iiwas ni Lord sa maling letters. Papupuntahin ka ni Lord sa tamang letter, sa tamang pinto na para sa'yo. Kung sinisik mo siya. Amen? Kaya nga sabi ko sa iyo, gusto mo sirain ang buhay mo, tanggalin mo ang Diyos. Matthew 6:33. Wag nating babaliwalain ang Diyos. Huwag nating babaliwalain ang mga ministering ginagawa natin sa Kanya. Dahil, kapag inuna natin siya, if we seek first His kingdom and His righteousness, kapag inuna natin na pinagharian tayo o pagharian tayo ng Diyos, lahat daw ng bagay na kailangan natin, idaragdag na lang sa atin. Nagkukwentuhan kami ng drummer natin ngayon na si Raymart. Nagkukwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, alam niyo marami po kaming mga young pro, marami akong makakilala ngayon, makatrabaho ko rin. Sabi niya, pag Saturday o Sunday, basta pag may pera po sila, nakakagala po sila. Pastor, hindi po ako galit sa kanila. Naiinggit lang po ako parang ganun. Sabi ko, alam mo, pares tayo ng nararamdaman eh. Kasi ako dati, kapag sasahod, iba kong katrabaho, party, iba kong katrabaho, ito yung gagawin. Pag Saturday, Sunday, naku, lalo na pag holidays, sila nasa Batanes, nasa Cebu, nasa mga beach na, Diyos ko, sabi ko, Lord, samantalang ako nandito, nasa ministry, samantalang ako nandito, hindi ako makapag-beach, samantalang ako nandito, inuuna ko tong kaharian mo, inuuna kong paglingkuran ka. Kaya sabi ko, Lord, okay lang na wala mo ng beach ngayon. Okay lang na wala mo ng gala-gala ngayon. Kasi uunahin kita. Kung pararanasin mo man ako ng ganun balang araw o hindi, okay lang. Ang mahalaga, inuna kita. Ngayon, kaya akong bumili ng isang beach. Gets nyo? Anong ibig sabihin yan? Pag inuna mo ang Diyos, anong kailangan mo? Dadagdag niya sa'yo.
Hindi ako makapunta ng Tagaytay dati. Kasi nga, para ka makapunta ng Tagaytay, kailangan mo ng budget. Tapos maganda dyan pag weekends. Pag weekends nga, nasa simbahan tayo. Dati, hindi man lang ako makapagpa-picture sa taal-taal na yan, kung ano-ano man yan. Kasi inuuna ko nga ang kingdom. Inuuna ko ang ministry. Ngayon, binigyan ako ni Lord ng bahay mismo, hindi sa mismong taal, sumabog yan. Sa gilid naman, syempre. Only picture ako ngayon dun, saya-saya. Kasi may pangako ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 28:13, uunlad kayo at hindi magiging mahirap kung susundin niyong mabuti ang utos. Amen? Gagawin kayo ni Lord na leader at hindi tagasunod ng mga bansa. Uunlad kayo at hindi magiging mahirap kung susundin niyong mabuti ang utos ni Lord na inyong Diyos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Maraming tao, minimize na nila si God. Binaliwala na nila ang kanilang relationship, binaliwala na nila ang kanilang samahan, ang kanilang ministry, ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. But today, let us maximize God in our life. Malakihin natin siya. Ituring natin siyang malaki, mahalaga, importante. Ituring natin ang Diyos ang lahat natin. Kasi, marami na akong nakilalang nasira ang buhay nila. Nung nasira na rin yung relasyon nila, nung nasira na rin ang ministry nila, nung nasira na rin yung kanilang ugnayan sa Diyos. Hanggat nananatili ka sa Diyos, maayos ka. Sabi mo nga sa katabi mo, maayos ka. So, 4 na paraan para sirain ang buhay. Mismanage your feelings. Number 2, para masira ang buhay, make friends with fools. Number 3, maintain your failures. And number 4, minimize God. Hindi ko alam kung anong level ng gulo ng buhay nyo ngayon. Pero parang ganito lang yan eh. Minsan, ang buhay natin ganito kadumi. Parang isang kwarto na labo-labo yung mga kalat-kalat. Sino rito may ganitong kwarto? Di ba pag ganyan yung kwarto, parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Ano bang una kong liligpitin? Di ba parang ganon? Sino nakaranas? Pero, di ba kahit gaano karami yung dumi, basta magsimula ka lang sa isa, parang tuloy-tuloy na lahat, maya-maya ayos na. Sino nakaranas doon? Mga nanay na nag-aayos ng bahay, di ba? Minsan sobrang kalat. Saan ako magsisimula? Sa hugasin ba? Sa sinampay? Sa flooring? Saan ba? Sa CR ba? Sa kwarto? Pero pag may nasimulan kang isa, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Minsan kahit gaano kagulo ang buhay mo, simulan mo lang sa isang bagay, aayos na lahat. Magsimula ka sa Diyos. Kahit gaano kagulo ang buhay mo, magsimula ka sa Diyos. Dahil ang buhay na yan, binigay niya, pinahiram niya sa iyo, therefore, siya ang may kayang mas mag-ayos niyan. Kung naguguluhan ka na, di mo alam paano magsisimula, ayusin ang buhay ko, ayusin ang pamilya ko, ayusin ang lahat, magsimula ka sa Diyos. O kaya, bumalik ka sa Diyos. Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat sa oras na ito? Sa oras na ito, sino ang magsasabing, Lord, merong parte ng buhay ko, Lord, na hindi maayos. Sino rito yung meron kang part ng life mo na hindi maayos? Lord, hindi maayos yung pag-aaral ko ngayon eh. Hindi maayos yung family ko ngayon eh. Lord, hindi maayos yung relationship ko ngayon sa ganito. Lord, hindi maayos yung... Sino rito may area ka na hindi maayos? Simulan natin sa Diyos. Ilapit natin, ipaayos natin sa Diyos dahil may paki siya sa iyo, mahal ka kasi niya. Amen? Yumuko po tayong lahat ngayon at pumikit.
Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Alam kong nandito ka sa kalagitnaan namin. Alam ko na ang Espiritu mo po kanina pa nandito, nangungusap sa mga tao. Lord, kung kami-kami lang, sa sariling lakas at talino namin, hindi namin kayang ingatan, ayusin, palaguin ang aming mga buhay. Salamat dumating ka. Salamat Lord, nagpakilala ka sa amin. Salamat na invite kami sa simbahang ito at nagkaroon kami ng access sa iyo. Nagkaroon kami ng connection sa iyo. Patawad Lord sa mga pagkakataon na parang hindi ka namin pinahalagahan, sa mga pagkakataong binaliwala ka namin. Ikaw pala ang pinakakailangan namin. Kaya sa oras na ito, kung meron man, Panginoon, sa amin naguguluhan sa ibang area ng kanyang buhay, Lord, magsimula kaming ipaayos ito sa iyo. Magsimula kaming sabihin ito sa iyo. Magsimula kami, Lord, na ipagkatiwala sa iyo ito. Lord, gusto po namin ng magandang buhay. Gusto po namin ng magandang kinalalagyan, Panginoon. At walang ibang makakagawa nun, makakatulong, Lord, kundi ikaw lamang po talaga. Lord, kung ayaw naming masira ang buhay namin, mas lalong ayaw mo. Kung meron man unang masasaktan kapag nasira ang buhay namin, hindi ang pamilya namin, hindi ang kung sino man. Ikaw ang unang masasaktan kapag ang buhay namin ay napariwara. Kaya salamat, may ganitong simbahan, may mga cell leaders, may mga cell group, may mga cell members, may mga kapatid. Salamat, may mga nakakausap kami. Salamat, may mga nalalapitan kami. May napag-iingahan kami kapag mabigat ng nararamdaman namin. Salamat, Lord, na isang malaking blessing ang simbahan na ito. Isang malaking pagpapala, Panginoon, na nagtayo ka ng Awakening Church. Dahil dito, nakakonect kami sa iyo at nagkaroon kami ng mga mapagmahal na pamilya. Lord, ang plano mo sa amin sa John 10:10, bigyan kami ng buhay na abundant. Ang plano mo sa Jeremiah 29:11, magandang future para sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming pamilya, lahat ng meron kami pinagkakatiwala namin sa iyo. Uunahin ka namin. We will maximize you in our life. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo ay magpalakpakan ng malakas. Lakasan pa po natin, mga kapatid. Lakasan pa po natin, mga kapatid. Pasalamatan natin, purihin natin ang ating Diyos. Magkita-kita tayong lahat sa September 3. God bless po sa inyong lahat. Sabay-sabay po tayo umawi. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman.
Taas natin ang ating mga kamay. Every time na sasabihin natin ang pangalang Yahweh. Come on! Pagpapalay bumubuhos na. Come on! Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Come on! Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Sumayo mas Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Yung mas malakas! Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos.